Tumbang Preso, Tagu-Taguan, Syato, Patentero, Agawan Base at Langit Lupa ay ang mga larong kalye na aking nilaro nung aking kabataan. Pag-akyat sa puno ng mangga, bayabas at santol ay madalas din naming ginagawa ng aking mga kaibigan tuwing tanghali pagkagaling sa eskwela. Isa rin sa mga kinahihiligan ng batang 80s at 90s na tulad ko ay ang panonood ng telebisyon, lalo na ang mga pambatang palabas. Isa na riyan ang Batibot, ang popular na pambatang palabas sa telebisyon na bahagi at kailanman ay hindi na mawawala sa puso at alaala ng mga batang nakapanood nito. Sino ba naman ang makalilimot kina Kuya Boji at Ate Shena? Kasama pa ang mga karakter na sina Pong Pagong, Kiko Matching, Manang Bola, Gingging, Ningning at marami pang iba. Sa bidyong ito, pag-usapan natin ang programang humubog at naging bahagi ng kabataan noon. Walang iba kundi ang Batibot. Tayo na, mga bata sa Batibot, nagsimusika. Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Unang ipinalabas ang Batibot sa telebisyon sa orihinal na pamagat nitong Sesame noong 1984, na hango sa iconic na pambatang programang pantelebisyon din sa Amerika na Sesame Street, na kung saan nagtuturo sa mga preschooler sa pamamagitan ng mga kasanayan sa sayaw, awit at role-playing, gayon din sa marami pang bagay. Ang Batibot ay nabuo sa pagtutulungan ng Children's Television Workshop na siyang gumawa rin ng Sesame Street sa US at ng Philippine Children's Television Foundation sa suporta ng Ministry of Human Settlements. Ngunit kalaunan ay binawi ng pamahalaan ang suporta nito sa programa kasunod ng political and economic turmoil noong 1983, na taon din kung kailan na-assassinate si dating Senador Benigno Aquino. Kasabay din ito ang kanselasyon ng co-production sa pagitan ng Children's Television Workshop at ng Philippine Children's Television Foundation. Nang sumunod na taong 1985, ay muling binuhay ng Philippine Children's Television Foundation ang programa. Pinalitan nito ang pamagat na naging Batibot na nangangahulugan sa Pilipino na maliit ngunit malakas at matatag. Ang Batibot ay konsepto at ginawa ni Feni Bautista, isang guro mula sa Community of Learners Foundation at ng manunulat na si Rene Villanueva. Pinagbibidahan nito ni Pong Pagong at Kiko Matching, na kung saan ang mga tauhan ay batay sa isang kwentong Pilipino, ang Ducky and the Monkey Turtle, na pinasikat ni Jose Rizal. Ang Batibot ay pinalalabas gamit ang wikang Pilipino at ito rin ay nagtatampok ng mga kwento na akma sa konteksto at pamumuhay nating mga Pilipino. Ang Batibot ay ipinalalabas mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 10:30 ng umaga. Naalala ko pa nga mga katanong na pinanonood ko dati ito sa black and white naming telebisyon kasama ang aking kapatid, at hindi natatapos ang araw naming magkapatid nang hindi namin napapanood ang Batibot. At syempre, sino ba naman ang makakalimot sa awitin ng Batang Batibot? At hanggang ngayon nga ay kabisado ko pang kantahin ito. Kayo mga katanong, kabisado nyo pa rin ba ang awitin ng Batibot? At sa katunayan nga, ito ay naihanay sa mga 10 nangungunang daytime show sa Pilipinas noong 1985. Sa Batibot tayo nang magpunta, tuklasin sa Batibot ang tuwa, ang saya. Pagsapit ng February 1989, habang ang Batibot ay nasa ika-6 na nitong taon, ay sa hindi inaasahan na nakararanas ng suliraning pinansyal ang mga producer ng programa na naglagay ng kawalan ng katiyakan hinggil sa hinaharap ng pagpapalabas nito.
Marami sa ating mga batang 80s at 90s ay inaabangan ang pagkukwento ni na Kuya Boji na ginagampanan ni Boji Pascual sa totoong buhay na isang professional stage actor simula pa noong 1973. Lahat tayo ay mahilig sa masasayang kwento. Gustong-gusto nating makinig sa masayang kwento. At ni Ate Shena na ginagampanan naman ni Shena Olaso na sa kasalukuyan na isa sa mga production director ng ating pambansang liga na PBA o Philippine Basketball Association. Sabi niya may kinukumpuni daw siya. May surpresa daw siya sa atin. Tawagin na po natin si Kiko at si Shena. Sige, pero mas mabuti siguro kung sabay-sabay natin siyang tatawagin, ha? Nandyan din sina Kuya Ching, Kuya Dwight, Kuya Mario at Ate Isay. Maliban sa mga taong karakter, gumamit din ng programa ng mga puppet na siyang unang beses na ginamit sa telebisyon. Nandyan sina Pong Pagong, Kiko Matching, Manang Bola, Kapitan Basa at magkapatid na sina Gingging at Ningning. Nandyan din ang mga awitin ng mga karakter tulad ng Tinapang Bangus, Alinang Naiiba at Ako ang Kapitbahay. Ayon kay Kokoy Jimenez, ang direktor ng Batibot, nagbahagi siya ng sikreto ng Batibot, partikular sa puppet na si Pong Pagong sa Kapuso Mo Jessica Soho. Hindi gumagana ang kanang kamay ni Pong. Ang ulo ni Pong ay siyang kanang kamay nito at mayroon lamang maliit na TV sa loob ng katawan nito na siyang ginagamit upang makakita ang taong nasa loob ni Pong Pagong. Ang Batibot ay ipinalabas sa pagitan ng 1984 hanggang 2013 sa iba't ibang mga channel, RPN 9, PTV4, ABS-CBN, GMA7 at itong ang huli ay sa TV5. Ang Batibot ay tumigil sa pagpapalabas taong 2003. Meron pa ba sa inyo ang nakakaalala sa programang Batibot, mga katanong gaya ko? Sino ang paborito mong karakter sa Batibot? At ano ang hindi nyo malilimutang episode ng Batibot na napanood ninyo? Kung nagustuhan ninyo ang video, mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video, mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.